Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung pagtalakay dito sa Ma'ayir wa Sifatil Murashyah al-mustahaq lil-intikhabi fil Qur'anil Karimi was sunnati al-mutahhara. Ang mga kriteriya at mga katangian ng karapat-dapat na ihalal sa eleksyon ayon sa Quran at sa Sunnah. At tinatalakay na natin yung pang-anim hanggang pang-siyam na mga kriteriya. Yung unang dalawa, ang pinuno. Yung unang dalawa, ang pinuno ay dapat na hafidun alim, siya ay merong kakayanan at merong kaalaman. Nakatangian ni Yusuf alayhis salam. Tapos pangatlo at pang-apat, ang pinuno ay marapat na kawiyul amin, siya ay malakas at mapagkakatiwalaan, katulad ni Musa alayhis salam. At yung sumunod na natukoy, yung panglima, yung katangian ni Talut na inilarawan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga katangian na siya ay istafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Na si Talut, bagaman itinatanggi ng mga Hudyo ang kanyang pagiging hari, kasi gusto pala nila talaga sila maghahari. Kaya sila nagre-request, humihiling kay Allah na magkaroon sila ng hari, nang sa gayon mag-jihad sila, gusto pala nila sila ang maghahari. Pero hindi sila ang pinili ni Allah na maghari. Ang pinili ni Allah yung mahirap, hindi yung mayaman na Hudyo. Mahirap pero qualified. At ang qualification niya, sinabi ni Allah, na siya nga ay pinili ni Allah, hinirang ni Allah na maging hari ninyo, kahit kayong mayayaman na mga Hudyo, dahil siya ay dinulot ni Allah na maging matikas, malakas sa kanyang physical na pangangatawan at sa kanyang psychological na kakayanan. Ibig sabihin, hindi siya baliw, hindi siya psychologically unstable. Baga, matino si Talut, at syempre siya ay merong kaalaman, alhamdulillah. At ngayon naman, yung apat na mga katangian na ito ay pawang mga katangian na iniugnay na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yun nga, itong tinatalakay natin na ito, hindi lang ito relevant sa usapin ng eleksyon, kung sinong karapat dapat natin na botohin o iboto. Kasi maaari naman yung marami doon kuffar wala talagang ganitong katangian ng kuffar. Kung meron man tayong iboboto na kuffar, syempre pinipili na lang natin sila dahil sila yung, insyaallah, magdudulot ng pakinabang sa mga Muslim, o kung pare-pareho silang walang silbi, iboboto natin yung hindi magdudulot ng pinsala sa mga Muslim. Yung lesser evil, insyaallah. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon at lugar natin ngayon, kumbaga. Nakatira tayo sa lugar ng mga kuffar, di syempre karamihan ng tatakbo sa eleksyon kuffar. Meron mang Muslim, utak kuffar din yun. Mindset kuffar. Kasi yung mga partido nila pang kuffar, walang partido ng Muslim ngayon partido ng politika, pang Muslim, yan din yung hindi nila inaasikaso. Sana noon pa man, meron ng ganyan. Ang nag-iisa lang yung UBJP ng Bangsamoro, United Bangsamoro Justice Party. Pero bukod dito kasi, kumbaga yung masasabi natin na national level na partido, na para sa Muslim sana, yun yung tinutukoy ko, national na level na partido katulad ng Liberal Party, PDP at iba't iba pa. Walang nabuo ang mga Muslim na ganoon. So, iboboto natin kung kuffar, yung nagdudulot ng pakinabang sa Muslim, inshallah, at kung hindi man, yung hindi mamiminsala sa mga Muslim, inshallah. Kasi kaya nga tayo, pinahintulutan ng mga scholar na maging mga botante o magkaroon ng laya na bumoto o kahit tumakbo sa eleksyon. Ang dahilan dito,
para mapangalagaan ang anumang pinangangalagaan ng mga Muslim. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng pagkakataon na maisulong ang mga bagay-bagay na magdudulot ng pakinabang sa atin. Hindi yung magpapakasasa tayo, mag-i-enjoy na tayo sa pagiging politiko, nakatulad na tayo ng kuffar. Hindi. So dito sa lugar natin, na primarily kuffar yung nandito, maaari nga na hindi naman talaga qualified yung iboboto, pero kailangan nating bumoto inshallah, nang sa gayon ay makapili tayo ng maaring makakatulong sa mga Muslim. Siyempre sa panahon na natin ngayon, sinasabi natin na bubuhay na tayo sa dulo ng panahon. Dahil nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom na dumating na at nangyayari na at paulit-ulit na itong mangyayari hanggang sa dulo ng panahon, idha duyatil amana fantadiris saa. Kapag nawala ang amana, at ang amana na tinutukoy dito, ang pinakamatinding amana, ang pamumuno. Kapag ito'y nailagay sa mga taong hindi karapat-dapat na mamuno, hintayin mo na ang araw ng paghuhukom. Kaya nga, pinipili natin na bumoto, inshallah, nang sa gayon magkaroon pa rin tayo ng kontrol sa bagay na ito. Si Allah ang merong kompletong kapangyarihan sa lahat ayon sa kanyang pagtatakda. Pero binigyan tayo ni Allah ng free will. At ang free will na ito ay nalaman na ni Allah sa kanyang kaalaman. At nang nakita ni Allah yung ating mga gagawin, pumili siya rito ng mga pahintulutan niyang mangyari sa kanyang irada. At sa pangatlong haligi ng qadar, itinala niya ito sa Allahul Mahfud. At ngayon pang-apat na haligi ng qadar, nilikha tayo ni Allah para isabuhay na lang kung ano ang kanyang itinakda. Pero bago pa man ang lahat ng ito, nakita na ni Allah kung anong ating gagawin, ating sasabihin, anong ating magiging reaksyon ayon sa ating free will. Alhamdulillah. Hindi pa tayo nililikha ni Allah, pero alam na niya kung ano ang ating mga gagawin. At ito nga ang marapat nating gagawin. Ang pumili tayo ng mahusay na pinuno, inshallah, at kung wala namang mahusay, pumili tayo ng kahit papano may dudulot na pakinabang sa mga Muslim o hindi mamiminsala sa mga Muslim. Pero syempre, dahil tinatalakay nga natin ito, hindi lamang sa okasyon ng eleksyon, tinatalakay natin ito para sa kaalaman. Na magkakaroon tayo ng kaalaman kung paano ba mamuno. Hindi nanguhula lang tayo kung paano mamuno. Hindi nanguhula lang tayo kung paano mamuno. Porque may napanood ka lang video, 2 minuto, 1 minuto, may nabasa kang post, ganito pala mamuno, akala mo yun na yun. Hindi ganon. Ang Islam ay inuunawa natin sa kabuuan. Inuunawa natin ang Islam sa kabuuan. Hindi pwedeng patumpik-tumpik, papira-piraso lang na kaalaman, tapos aasta ka na maalam o mahusay na pinuno, hindi pwede. Kailangan buo at kompleto ang pag-unawa natin, inshallah. So dito nga yung 4, 6, 7, 8, 9. Muamalatu ar-ra'iyya birrifqi war-rahmah. So marapat sa pinuno o kandidato na marapat na ihalal, na siya ay nakikitungo ng maayos sa kanyang mga nasasakupan ng merong mahusay na pakikipagkapwa-tao at habag sa kanila. Dahil nga palagi kong inuulit-ulit, ang kalagayan ng pinuno ay kalagayan ng paglilingkod. Ang pinuno na pinaglilingkuran, kuffar yun, ang nakaimbento ng ganun, na dapat pinaglilingkuran sila. Pero sa Islam, mula nung unang panahon, sa panahon ng mga propeta, silang naglilingkod. Si Musa alaihissalam, pinaglingkuran niya ang nasyon niya. Si Ibrahim alaihissalam, ganun din. Si Isa alaihissalam, ganun din. Lahat sila. So, meron mang pinuno na aasta, na dapat siya yung pinaglilingkuran, ligaw yun na pinuno. Kahit ano pang tawag niya sa sarili niya. Tawagin niya sarili niya sultan, tawagin niya sarili niyang datu, tawagin niya sarili niyang salip, apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kung ano-ano pa. Kung nilalabag niya ito, ligaw ang kanyang pamumuno. Sumunod, mulazamatu asyura wa mujanabatu al-istibdad. Marapat para sa pinuno na siya ay kumbaga kasama palagi o kumukonsulta palagi sa kanyang syura o sa kanyang konseho. Na hindi siya magdidesisyon mag-isa. At palagi nilang tinitingnan ang kung ano ang pinakamainam para sa lahat. Kumbaga,
na itong syura, baligtad na baligtad ito ng demokrasya. Ang problema sa demokrasya, tinitingnan ang opinyon ng lahat. Kahit bobo, kahit walang alam sa usapin, pinagsasalita tungkol sa usapin. Na ganito nga nangyayari sa demokrasya, sa botohan, kumbaga. Kaya nga kung di tayo boboto, edi yung boboto na lang yung mga bobo, yung mga wala namang nalalaman sa usapin. Pero yun nga, pinitulutan tayo na bumoto nang sa gayon magkaroon ng may matalinong boto sana mula sa mga Muslim, inshallah. Kaya magpakatalino tayo lalong-lalo na sa usapin na ito. Ang syura, binubuo lang ito ng iilang tao na pinakamaalam sa isang pamayanan o sa isang lipunan ng mga Muslim, isang gobyerno ng mga Muslim. At sila lang ang magsasalita. Hindi katulad sa demokrasya, yun nga, palagi kong sinasabi dito, kapag masyadong maraming reklamo at masyado na nating pinakikinggan na lang lahat, kahit yung walang kwentang tao, papakinggan natin kung ano yung kailangan niyang sabihin, nasasobrahan tayo sa demokrasya. Hindi ganun sa Islam. Ang pinakikinggan ng pinuno, yung karapat-dapat na pakinggan, inshallah. At yung matalinong pinuno, tinatangkilik niya ang matalino rin nakasama. Pero yung bobong pinuno, tatanawin niya yung matalinong kasama bilang threat, bilang hamon o bilang karibal. Kaya papapatay niya yun. O tatraidorin niya nang sa gayon, hindi makukwestiyon yung kanyang pamumuno. So ganito dapat ang pinuno. At kang kabaligtaran nga dito, yung pagiging diktador. Yung pagiging diktador. Na yung diktador, walang pakialam yun sa pananaw ng iba. Ang importante na susunod yung gusto niya, bahalang mamatay lahat, bahalang mamatay din siya. Importante, masaya siya na natutupad ang kanyang gusto. So, importante, susunod tayo sa sunnah at bahagi ito ng sunnah, alhamdulillah, sa pamumuno. Sumunod, Dhul Azmi war Ra'yi. So, marapat sa pinuno na siya ay merong paninindigan at sa konteksto nito, political will, na kapag meron ng napagdesisyonan ng syura, ay ipapatupad niya ito. At ang ra'yi na tinutukoy dito yung kanyang vision. At yung vision na tinutukoy dito, hindi lang basta-bastang pangarap. Ito ay vision, isang pangarap na alam mo din naman kung paanong tutuparin. Kasi alam mo kung ito ba ay attainable o hindi. Realistic ba ito o hindi. Hindi yung nangangarap ka lang ng nakapikit. Tapos uutusan mo yung mga tao na tuparin ang pangarap mo para sa iyo. Ganyan ang masasamang pinuno. Nangangarap ng mataas, tapos uutusan nila yung mga tao na tuparin yung pangarap nila. Wala naman silang plano. Tapos kapag pumalpak ang plano o yung pangarap niya, sisisihin niya yung iba. Sisisihin niya lahat liban sa kanyang sarili. Pero sa sunnah, ganito lahat. Si Propeta Muhammad SAW ng mga taglay niya ang lahat ng mga katangian na ito at kasama itong pang-apat at tawakkulu alallah. Ang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, pananalig na kung hindi kay Allah nananalig ang pinuno, mananalig siya sa politiko, mananalig siya sa pera, mananalig siya sa kupar, mananalig siya sa kung sino-sino na hindi naman karapat-dapat na panaligan. At yun nga, warada kulla dhalika fi qawlihi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng ito ay nababanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi tungkol sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. So merong aya doon sa surah Ali Imran verse 159 na inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dahil sa habag ni Allah, ikaw ay naging mahabagin. Ikaw ay naging magiliw. Ikaw ay naging malumanay sa mga tao. Lalong-lalo na sa iyong nasasakupan, kumbaga mga Muslim. At syempre, kahit naman sa hindi Muslim, naging malumanay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa kanyang mga kalaban. Naging makatwiran at makatarungan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nga sinabi ni Allah bilang babala, "Walau kunta faddan galidal qalb, lan faddu min hawlik." Dahil ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung di ka magiging malumanay o magiliw,
sa iyong mga kasama, sa iyong nasasakupan, at matigas ang iyong puso, at ikaw ay magagalitin, o lagi kang bad trip, kumbaga, hindi ka na makausap ng maayos, lagi ka nakasimangot, lalayo sila sa paligid mo. Lalayo sila sa iyo. Kaya sabi ni Allah, kaya ikaw sugo ni Allah, fa'fu anhum wastagfir lahum. Magpaumanhin ka sa kanila. Paumanhinan mo sila. Paumanhinan mo sila at humingi ka ng tawad para sa kanila. Washawirhum fil amri. At kumonsulta ka sa kanila. Kumonsulta ka sa kung sino man sa kanila na karapat dapat na konsultahin. Faida azamta, fatawakkal alallah. At kapag nanindigan na nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyempre maninindigan siya ayon sa kung ano ang pinanindigan ng syura, mananalig naman siya kay Allah ng tunay na pananalig inshallah habang tinutupad niya ang lahat ng mga kailangan na tuparin upang matupad ang kanilang kagustuhan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon nga sa tafsir ay fabirahmatin minallahi laka ayyuhan nabi. Dahil sa habag sa iyo ni Allah o propeta sallallahu alaihi wasallam, kunta rafikan bihim. Ikaw ay naging malumanay at naging magiliw sa kanila. Walau kunta sayyi'ul khalq kasil qalb lan sarafa ashabuka min hawlik. Na kung ikaw ay masama ang ugali mo at matigas ang iyong puso, lalayo sa iyo ang iyong mga kasama. Fala tuakhiduhum bima kana minhum fi ghazwati Uhud. Sa sababun nuzul, ano ibig sabihin ng sababun nuzul? Dahilan ng pagkakababa o yung circumstances kung kailan ibinaba ang aya. Ibinaba ang aya na ito pagkatapos ng labanan sa Uhud. So parang kumbaga, syempre bad trip dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tao. Syempre pinakamatinding dagok sa kanya dito pagkamatay ng kanyang uncle si Hamza bin Abdul Muttalib at pagkamatay ng marami sa mga pangunahing sahaba actually. Si Mus'ab bin Umair namatay sa Uhud at kahit yung kakampi nila ng mga Hudyo si Mukhayrik namatay sa Uhud at marami pa sa mga sahaba. Kaya sabi ni Allah sa kahulugan nga nito sa tafsir, huwag mo silang tutuusin sa anumang nangyari sa Uhud. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa anumang nangyari sa Uhud. Magpaumanhin ka. Paumanhinan mo sila. Was'alillaha an yaghfira lahum. Bagkus ay humingi ka ng tawad sa kanila. Biruin niyo yan, napakalaking disgrasya na yung nangyari. Pero inutusan pa rin ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpaumanhin. So paano pa kaya sa mga mas maliliit na bagay na pwede naman nating paumanhinan talaga, inshallah. Washawirhum fil amri allati tahtaju ila masyuratin. At humingi ka sa kanila ng payo. Kumonsulta ka sa kanila tungkol sa anumang bagay na kailangan ng pagkonsulta. So tinutukoy dito, hindi lahat ng bagay kailangang ikonsulta ng pinuno sa syura. Kumbaga, may mga bagay na na hindi na niya ikokonsulta. Hindi lahat ng bagay ikokonsulta. Depende. Unang-una kung yung mga personal na mga bagay na may kinalaman naman sa buhay niya, maaring hindi na niya ikonsulta. At syempre sa kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang bagay ay mula sa wahi, kapahayagan ni Allah, hindi na niya yung kailangan ikonsulta. Kaya nga sa ilang mga pagkakataon, merong pananaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinatanong ng mga sahaba, ang sinasabi mo ba ay wahi o naisip mo lang yan? Ganito kaprangka yung mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganito rin kababa ang loob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Pero yung pinuno ngayon, lalong-lalo na yung nagdudunong-dunungan, tanungin mo ng ganyan. Paano mo naisip yan? Kumbaga, tatanungin mo, di ba? Paano ka nakarating sa ganyang konklusyon? O pinag-isipan mo ba ng maigi ang desisyon mo na yan? Hindi ba tayo mapapahamak dyan? Magagalit pa yun.
Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang beses yung naalala kong nangyari ito eh. Pagkatapos ng Uhud, bago mag-Uhud at bago yung Khandak o pagkatapos ng Khandak. Bago ang Uhud at pagkatapos ng Khandak. Bago yung Uhud, ibig ko sabihin kung lalaban ba sila sa loob ng Madina o sa labas ng Madina. Nagkonsultahan sila. Tinanong siya ng mga sahaba na kumbaga ano yung plano niya at sabi nila, hindi, mas mainam tong ganito. Doon tayo sa labas. Doon tayo sa labas. Pero merong mga sahaba, kumbaga nagbago yung isip, sabi nila, hindi, dito na lang kayo tayo sa loob. E nasuot na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang armor, kaya nagdesisyon silang lumabas. Doon naman sa Ghazwatul Khandak, malapit nang matapos yung Ghazwatul Khandak, nagsyura uli sila anong gagawin. So napag-usapan nila isang bagay, pero nagtanong muli yung mga sahaba, yan ba ay wahi o naisip mo lang? Naisip ko lang, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, mas maganda yung ganito. Pag-awayin natin yung Qurayza at ang Quraysh at ang mga Hudyo at ang mga munafik. At yun nga ang nangyari sa Ghazwatu Al-Khandaq sa pagtatapos nito. So ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumonsulta sa kanyang mga kasama. Faida azamta ala amrin minal umuri ba'dal istishara. Yan nga. At kapag ikaw ay nakapagdesisyon na sa ilang mga bagay pagkatapos ng pagkonsulta, fa'amdi mu'tamidan alallahi wahdahu. Tuparin mo ang iyong napagdesisyonan na nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala lang. Kay Allah ka lang nananalig. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilina alayhi. At si Allah ay nagmamahal, tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga nananalig sa Kanya. So nababanggit din sa iba pang tafsir, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ay law kunta sayyi al-kalam, kasi al-qalb alayhim, lanfaddu anka wa tarakuk. Sinasabi rito ni Allah, binababalaan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung masama ang iyong pananalita at matigas ang iyong puso sa kanila, lalayo sila at iiwanan kanila. Iiwanan kanila. Maaring mag-aaklas sila o talagang lalayuan kanila. Aalis sila sa Madina o ano pa mang paglayo nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring magmumurtad pa sila, waliyadu billah. So ganito ka-delicate, ganito kumbaga, kaselan yung kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta, na napakaraming pinagdaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagsubok na imposible niya talaga na malalampasan liban na lamang sa tulong ni Allah. Maraming mga pagsubok ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya malalampasan liban na lang sa tulong ni Allah. At yun nga, walakin Allah jama'ahum alik. Dapat mong malaman na si Allah, tinipon na ni Allah ang mga tao sa paligid mo upang iyong pamunuan. Wal'ana janib ka lahum ta'lifan li kulubihim. At ngayon naman nga, inilapit na nga ni Allah ang kanilang mga puso naman sa iyo. So bukod sa tinipon sila ni Allah na sumunod sa iyo, inilapit din ni Allah ang puso nila sa iyo. Na dahil dito sinabi raw ni Allah, walihada qala ta'ala sa isa pang aya, o doon sa isang bahagi ng aya, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Na dahil dito, dahil sa pagtitipon nila para sa iyo at pagiging malapit ng kanilang mga puso sa iyo, paumanhinan mo sila kung sila man ay nagkulang at humingi ka ng tawad para sa kanila. At sa kabila nito, kumbaga, kung titingnan natin yung literal na pagkaka-arrange ng mga salita dito, sa kabila ng nangyari na ito, na kumbaga, pumalpak yung mga sahaba, di ba? Kumbaga, sa kabila nito, huwag kang tumigil sa pagkonsulta sa kanila. Manatili kang kumukonsulta sa kanila, inshallah. Walidhalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushawiru ashabihi fil amri idha hadath. Dahil dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nananatili na kumukonsulta sa kanyang mga kasama sa anumang bagay na nangyari. Sa anumang bagay na
nangyari. At yan nga, tathiman likulubihim, liyakunu fihi ma yaf'alunahu ansyatul lahum, na labo nung tathiban li kulubihim likunu fima yaf'aluna ansyat, na nga sa pamagitan nito nung pagkokonsulta, inshallah, hinahangad na magiging mas malapit ang puso nila sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa kung anumang mapagdidesisyonan ninyo bilang jamaa ay mas sisipagin sila sa pagtupad nito, inshallah. Kasi nakonsulta sila. Kumpara naman halimbawa, di ba, kung ang pinuno magdidesisyon mag-isa at hindi na konsulta ang mga tao at nagpumilit yung pinuno sa kanyang desisyon at palpak pala yung kanyang desisyon, di sa kanya lahat ng sisi. Samantalang kung siya ay kukonsulta sa kanyang mga nasasakupan, pumalpak man, di pare-pareho silang mayroong pananagutan sa kapalpakan na yun. Kumbaga, na hindi naman pinupuri natin yung kapalpakan o hindi natin kinatutuwa na may ibang masisisi. Pero kumbaga, meron itong positibong epekto sa jamaa. Ang pagkukonsultahan nila, lalong-lalo na ang pagkonsulta ng pinuno sa kanyang nasasakupan, insyaallah. At yun nga, iniulat ni Ibnu Mardaway mula kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil azmi. Tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa azam, tungkol sa paninindigan. Ang paninindigan daw, musyawaratu ahli ra'yi thumma ittiba'uhum. Ang azam, ang paninindigan daw ng pinuno, ay nasa pagkonsulta niya sa ahlur ra'yi. Ito na yung sinasabi ko. Ang pagkonsulta, ang kinukonsulta lang yung marunong, yung maalam, yung nakakaalam sa sitwasyon. Hindi lahat. Hindi lahat. Halimbawa, problema natin lagi dito, tubig. Hindi nakasama si Ateng sa tatanungin pa natin anong gagawin. Hindi nakasama si Sister Husna, hindi na siya kasama. Yung kambal, ayaw naman sumama sa ating magayos ng tubig, hindi natin sila tatanungin anong gagawin. Tayo na lang yung gagawa ng ating syura, inshallah. Yung tinutukoy dito na ahlur ra'yi. At pagkatapos ito ay susundin ng kung anuman ang napag-desisyonan ng jamaa, inshallah, tungkol sa bagay na ito. Na ito yung kahulugan ng azam. Hindi ito yung azam na pagmamatigas. Kasi baka isipin ng tao ang kahulugan ng azam, pagmamatigas ng pinuno, kung anong gusto niya, yun lang yung gagawin niya. Hindi. Yung azam, ito ay nakasalalay sa musyawaratu ahli ra'yi thumma ittaba'ahum. Ang pagkonsulta sa mga tao na mayroong pananaw o mayroong kaalaman sa bagay na ito at pagsunod sa anumang napagdesisyonan ninyo. At mula kay Abu Hurairah, iniulat ito ni Ibn Kathir rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mustasyaru mu'taman. Ang tao na kinukonsulta o ang mga tao na kinukonsulta, sila ay pinagkakatiwalaan. Ibig sabihin, kung may tiwala ka sa tao, konsultahin mo. At kung kinukonsulta mo, magtiwala ka. Okay, hindi siya, kumbaga nga, isang bagay na optional. Para sa pinuno, marapat sa pinuno, wajib sa pinuno ang kumonsulta, inshallah, sa kanyang nasasakupan o sa kanyang, syura, dun sa mga tao na pinili niya na magiging katuwang niya sa mga pagdidesisyon, inshallah. At panghuli ngayong gabi, inshallah, karugtong dito. Ito na pala siya. Kabaligtad lang pala yung mga pahina. Sa sunod na matatalakay natin, inshallah, doon sa mga ma'ayir o sifatul murasya al-mustahak lil-intikab,
yung tawliya, man kana ahlul lil wilaya wal hukum, na kumbaga tayo, inshallah, ay pipiliin natin yung isang tao na meron talagang kaalaman o merong experience sa pamumuno, inshallah. At mahalaga ito lalong-lalo na sa panahon natin ngayon kasi binoboto ng mga tao yung kilala nila. Kilala lang nila yung pangalan. Ibig ko sabihin kilala yung pangalan. Kaya isa ito dun sa mga dun sa mga kabalintunaan ng eleksyon. Kumbaga yung tao, ang iboboto niya, yung maalala lang niya ang pangalan. Kahit hindi naman niya kilala o hindi naman niya alam kung ano talaga ang plataforma. Kaya ngayon mga politiko, nagpapasiklaban sila ng kung ano-anong pagpapapansin. Kahit walang kwentang pagpapapansin. Ngayon si Kiko Pangilinan, hindi na siya natuto kay Mar Rojas eh. Ngayon kumain na naman siya sa takip ng Kailangan ba sa takip ng kaldero kakakain? Sinasabi nila, may may nagtanggol pa sa kanya eh. Yung nilalagay niya doon, suka daw. Ano ngayon kung suka? Pag suka ba yung ilalagay, kailangan sa takip ng kaldero? Hindi ba pwede sa dahon ng saging o sa plato? Hindi na siya natuto kay Mar Rojas. Tapos isa na naman, si Bam Aquino. Si Bam Aquino, sa totoo lang, trying hard na maging cosplayer ni Ninoy Aquino maging kamukha ni Ninoy Aquino, pero ayusin niya yung sarili niya. Matalino siya, alam ko, may mga naipasa din siyang batas, pero wag na niyang gawing mababaw yung kanyang sarili. Ngayon may pakulo na naman siya, pinapalabas niya yung nanay niya raw taga Davao. Ano ngayon? Iboboto ka ba ng taga Davao porque nanay mo taga Davao? So, ngayon isa pang di ba, nakwento ko palagi si Bong Revilla. Budot, sasayaw-sayaw nung una, tapos nanalo. Kahit kriminal, may kaso ng pagnanakaw, pandarambong. Ngayon naman, nakakuha siya ng pahintulot mula sa Korte Suprema na yung pangalan niya, yung apelyido niya, Bong Revilla. Kaya ngayon, number 11 siya sa balota, letter B. Number 1 si Abalos at kung yung bobong botante, check lang ng check mula umpisa hanggang sa dulo ng 12, papasok pa rin siya. Kaya malaki, statistically, malaki ang tsansa na manalo ng mga politiko na letter A ang apelyido. Kasi nandun sila sa umpisa Kaya nga yung mga party list nung unang panahon, ngayon nabago na yung party list random na. Yung mga party list noon, nag-uunahan sila na yung kanilang pangalan may number. Kaya maraming party list may number ang pangalan. One rider, number 1 ang simula. Kasi gusto nilang mauuna silang makita ng mga tao. Yung Arangkada Pilipino, akala nila magiging A pa rin sila. Kasi hindi na, random na ngayon ang mga party list. So dapat ang kandidato, inshallah, ay marunong talaga sa kanyang kumbaga inaako na pananagutan, inshallah. Tatalakayin natin bukas, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.